Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Simon. Walang eksaktong taon. Probinsya. Nang mga panong ito, halos kakatapos lamang ng digmaan, nagsisimula pa lamang makabangon ang ekonomiya sa natamong pinsala. 25 anyo si Simon ng mga panong ito. Ngunit dahil sa laki ng kaguluhan, kaya tumandang matigas ang ulo ng binata. Lumaki sa poder ng lolo si Simon. Wala nang nakagis ng magulang dahil namatay ang mga ito sa digmaan. Tanging si Lolo Delfin na lang ang kasama niya sa buhay. Pero dahil sa pagiging abala sa pagbebenta sa palengke, hindi na ito masyadong nabigyan ng atensyon ng lolo. Hindi naman lingid sa kaalaman ng matanda ang ginagawa ng apo dahil kalat naman ito sa baryo. Kasama ang barkada, kaliwat ka ng krimen ang kinakasangkutan ni Simon. Namuhay siya bilang matinik na snatcher. Ito ang naging hanap buhay ng binata. Bukod sa pagnanakaw sa mga taong nakakasalubong, pinasok din ni Simon ang pag-aakyat bahay. Masasabing likas na malikse ang pangangatawan ni Simon. Maging ang mga kasama ay hanga sa binata. Ito ang palaging nauunang pumasok ng tahanan. Mon, ang bilis mong makalabas ng bahay kanina. Paano mo ba nagagawa yan? Wika ng isa sa mga kaibigan na ang pangalan ay Ramil. Para ka namang bago, Ramil. Wala kasing tao sa loob kaya nakalabas ako kagad. Nga pala, yung tindahan naman ng mga lumang gamit ang punterya natin, malay mo. May mga armas tayong makuha doon. Wika ni Simon. Oo nga eh. Sana nga makasabong natin yung grupo ni Sinag eh. Muling wika ni Ramil. Napatango naman si Simon habang abalang hinahati ang perang nakuha sa bahay na pinasok. Hindi naman ganon kalakihan ng grupo. Nasa 6 na katao lang. Pero matitinik na ang mga ito sa ganitong gawain. Kinabukasan maagang nagising si Simon. Nakita nito ang lolo na naghahanda ng mga ibebentang gulay sa palengke. Kagad namang napansin ng matanda ang paglapit ng apo. Simon, palagi naman kitang pinagsasabihan, mag-ingat ka dyan sa ginagawa mo. Malaki ka na, dapat alam mo na ang tama eh. At saka apo, kung talagang hindi ka titigil sa ganyang gawain, dapat handa ka sa magiging parusa mo kapag nahuli ka ng kapulisan. Wika ni Lolo Delfin. Lolo naman, wag niyo akong masyadong alalahanin. Kaya ko naman ng sarili ko eh. Teka, ako na nga ho yung magdadala ng kariton niyo. Tugon ni Simon. Ay nako, wag na. Kaya ko na to. Manatili ka na lang dito sa bahay at magkape ka na rin. Muling wika ni Lolo Delfin. Matapos nun, kagad namang pumunta si Lolo Delfin sa palengke. Naging abala sa paglilinis ng bahay si Simon hanggang sa dumating na si Ramil. O pare, parang bagong buhay ah. Anong nakain mo? Naglilinis ka. Alam ko na. Napagalitan ka na naman ni Lolo Delfin ano? Wika ni Ramil. Loko, hindi ah. Maganda lang yung gising ko. Nga pala, anong mabangong hangin yung nagdala sa'yo dito sa bahay? Napakaaga mong pumunta. Wika ni Simon. Yun na nga. Anong oras ba yung lakad natin mamaya? Balita ko kasi may bantay kapag gabi dun sa tindahan ng mga lubang gamit. Wika ni Ramil. Ay sus naman, para namang bago. Para saan pat naging akyat bahay tayo kung hindi natin kayang lusutan ng mga ganong bagay?
Wika ni Simon. Napangiti na lang si Ramil sa sinabi ng kaibigan. Nga pala, may dalang baril si Ibod. Hindi ko alam kung saan niya nakuha. Wika ni Ramil. Baka paltik naman ang isang yon. Isa lang ba ang dala niya? Tanong ni Simon. Oo parang ayaw pa ngang ipahawak sa akin. Pinilit ko lang. Hindi ka ba nasanay sa isang yon? Hayaan mo. Pag nakasalubong natin yung grupo ni Sinag, siya yung pauunahin natin. Total meron naman siyang dalang armas Wika ni Simon. Natawa ang magkaibigan habang patuloy sa pagwawalis si Simon. Para mas mapabilis ang trabaho, tumulong na si Ramil, kaya maagang nakapaghanda ng pananghalian ang binata. Pagsapit ng hapon, dumating naman ang ibang barkada. Bit-bit ang kanyang-kanyang bag. Laman ang damit at maskarang gagamitin sa pagnanakaw. May handaan ba dito? Ang aga mo pumunta, Ramil Wika ni Ibod. Wag mo nga akong itulad sa'yo, Ibod. Kakarating mo lang pero ang lakas mo kagad bang asar? Tugon ni Ramil. Ay, itigil nyo na nga yan. Pag-uuntugin ko yung ulo nyong dalawa Ibod, dala mo ba yung mga gamit? Tanong ni Simon. Oo, nasa bag. Ang bigat nga Ilang sandali pa. Pumunta na ang grupo sa tagpuan. Pinag-usapan ang mga gagawing hakbang. Tulad ng nakagawian, aalalay lang ang iba at si Simon ang unang papasok. Si Ramil ang lookout at ang apat na may susunod kay Simon kapag nagbigay na ito ng hudyat. Sa pagdilim ng paligid, matyagang nagmasid ang pangkat hanggang sa paunti-unti na ang taong napapadaan. Pagsapit ng hating gabi, pinangunahan ni Simon ang grupo. Kagad sinira ang kandado ng tindahan at mabilis na pumasok. Nang masiguradong wala ng tao sa loob, sumenyas na ito sa mga kasamahan na sumunod. Ibod, palit nga tayo ng flashlight. Mahina na yung battery ng binigay mo sa akin Wika ni Simon. Pagtutok ng flashlight sa gitnang bahagi ng tindahan, bumungad sa binata ang iba't ibang klase ng lumang kagamitan. May iilang gawa sa ginto, tanso at pilak. Labis namang tuwa ang naramdaman ni Simon ng mga sandaling iyon. Malaking pera to. Tiba-tiba tayo nito pag nabenta natin lahat yan. Wika ni Ibod. O di ano pang inaantay natin? Tara, simulan na ng makarami. Tugon ni Simon. Kagad namang kumilos ang mga ito at dali-daling kinuha ang lahat ng pwedeng mapakinabangan. Habang abala ang lahat, naagaw naman ang atensyon ni Simon matapos makita ang isang nakasabit na medalyon. Bagyang napatigil ang binata. Bumalik sa ulirat ng tapikin ni Ibod ang balikat. Mon! Hoy, Simon! Ayos ka lang ba? Parang nakakita ka ng multo dyan. Kung ayaw mo kunin, ako nang kukuha niyan. Wika ni Ibod. Nagpa siya itong kunin ang medalyon. Pero mabilis na gumalaw si Simon. Inilagay ang bagay sa bulsa. Habang abala ang lahat, bigla rin itong napatigil sa pagpasok ni Ramil. Uy! Papunta dito yung dalawang gwardya. Anong gagawin natin? Tanong ni Ramil. Di ano ba? Dating gawi. Magsitago na kayo. Matapos marinig ang sinabi ni Simon, kagad namang naganap ng matataguan ang bawat isa. Habang dumadaan ang mga gwardya, labis naman ang kaba ni Ramil. Nakatago ito sa isang poste, ngunit may nasagi siya na lumang sibat. Dahil gawa sa bakal ang bagay, kaya nabasag nito ang katahimikan sa lugar.
Sa pagkagulat ng lahat, bigla namang umeko ang putok ng baril matapos paputukan ng nagro-rondang gwardya. Dahil nasa delikadong sitwasyon ng kaibigan, wala nang nagawa si Simon kung hindi kunin ang atensyon ng mga bantay. Ibinato ng binata ang iilang hawak na gamit, kaya ibinaling ng dalawang bantay ang atensyon kay Simon. Paulit-ulit siyang pinagbababaril ng mga ito. Nang matigil sa pagpapaputok, labis ang pagkagulat ng lahat dahil biglang sumubsob sa sahig ang mukha ng dalawang bantay at nakitang si Ibod ang bumaril sa mga ito. "Uy, bakit mo naman tinuluyan? Wala sa usapan natin yan." Wika ni Simon. Ano pa bang magagawa ko? Nabigla ako eh. Tugon ni Ibod. Dahil sa nangyaring hindi inaasahan, dali-daling kumilos ang lahat at nagpa siyang umalis na ng lugar. Kagad silang bumalik sa kanilang lungga. "Mas mainam kung maghihiwalay-hiwalay muna tayo. Nasisiguro kung puputok ang balita tungkol sa nangyari ngayong gabi. Ikaw, Ramil, di ba may kamag-anak ka sa probinsya? Doon ka na muna. At yung mga nakuha niyong gamit, kayo nang bahala magbenta." Wika ni Simon. Paano ka naman, Simon? Saan ka naman pupunta? Tanong ni Ramil. Bahala na, siguro pupunta muna ako ng Baguio. Pag natuntun ako doon, bahala na kung saan ako pupulutin. Tugon ni Simon. Di sumama ka na lang kaya sa akin. Hindi ka pwedeng maiwan dito, Mon. Wika ni Ramil. O siya, sige. Sasama na kung sasama. Ibod, mag-ingat kayo ha. Magpalamig muna tayo ngayon. Tugon ni Simon. Matapos ang usapan, kaagad nang nagkanya-kanya ang magkakaibigan, maliban kay Simon at Ramil. Bago tuluyang lisanin ang Maynila, mas minabuting magpaalam ni Simon kay Lolo Delfin para hindi ito mag-alala sa pagkawala. Habang nagpapaliwanag si Simon sa matanda, naiwan naman sa labas ng bahay si Ramil upang magbantay. Naintindihan ni Lolo Delfin ang sitwasyon, kaya hindi na nito pinigilan pa ang apo. Matapos makapag-iwan ng kaunting salapi sa matanda, kaagad na tinahak ng magkaibigan ang daan papunta sa terminal ng mga sasakyan. Habang nasa biyahe, napatanong si Simon kung saan ang probinsya ng kaibigan. Sa bandang Leyte pa kami. Ilang araw siguro bago tayo makarating. Pero babala lang, Simon ha. Hindi ko alam kung naniniwala ka. Huwag kang tititig sa mata ng mga tao makakasalubong natin dun. Wika ni Ramil. Ano daw? Ang weirdo mo. Bakit? May mga aswang ba sa inyo? Tanong ni Simon. Oo pare, meron pero hindi lang yun ha. Marami ding manlalason. Kaya huwag kang tatanggap ng kahit ano ha kapag hindi mo kakilala. Huwag kang mag-alala, ipapakilala kita sa kamag-anak ko para hindi ka nila pakialaman. Wika ni Ramil. Pambihira. Pati pala kayo may laing aswang. Biro ni Simon. Naku, hindi naman lahat. Kaya nga ako pumuntang Maynila para maiwasang matutunan ng mga ganong bagay. Ay nako, mukhang dito pa ako madadali sa inyo eh. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo basta sundin mo lang yung mga sasabihin ko. Matapos marinig ang mga sinabi ng kaibigan, napatango na lamang si Simon bilang pagsang-ayon. Lumipas ang ilang araw, matiwasay silang nakatungtong sa Leyte. Medyo masukal ang daan papunta sa bahay ni Ramil. May kalayuan din ito sa pamayanan at halos 3 baryo ang madadaanan bago marating ang bahay ng magulang. Habang papalapit sa tahanan, kapansin-pansin ang iilang tao na nakatitig kay Simon.
Pero gaya ng babala ng kaibigan, hindi niya ito tinitignan sa mata. Hapon na nang marating nila ang bahay, nakitang abala sa pagwawalis ng bakuran ang ina. Nay, magdidilim na pero nagwawalis ka pa rin ah. Wika ni Ramil. Ay Rami, kailan ka pa nakarating? Akala ko ba nagtatrabaho ko sa Maynila? Tanong ng nanay ni Ramil na ang pangalan ay Tansing. Kalma lang nay, may problema lang sa pinasukan ko pero babalik din kami dun. Nga pala nay, kaibigan ko si Simon. Pwede ba nay, dito muna kami pansamantala magbabakasyon lang? Tanong ni Ramil. Bumati naman si Simon sa kanyang magulang. Ay, magandang hapon din. Aba, oo, pwede naman. Tagasan ka ba, iho? Tanong ni Aling Tansing. Taga Maynila po ako. Sa totoo lang, magkasama po kami ni Ramil sa trabaho. Tugon ni Simon. Ganun ba? Ikaw ba, Ramil? Napagsabihan mo na ba tong kaibigan mo tungkol sa pwede at bawal gawin sa lugar natin? Tanong ni Aling Tansing. Oo nay, napagsabihan ko na ho yan. Ay mabuti naman kung ganun. Hala sige, mauna na kayong pumasok at tatapusin ko muna to. Kagad nang pumasok sa tahanan ang magkaibigan. Matapos ang ginagawa sa labas, sumunod na rin si Aling Tansing. Naganda ng makakain at inayos ang matutulugan ng dalawa. Ilang minuto pa ang nakalipas. Napatanong naman si Simon kung saan maaaring maligo. Diyan sa likod ng bahay may poso dyan. Teka muna, kukuha lang ako ng posporo. Wika na Ramil. Pagkalis nito, may nakapa si Simon sa bulsa. Muli niyang nakita ang medalyon. Ilang minuto itong pinagmasdan ni Simon, kaya hindi man lang niya napansin ang pagbalik ni Ramil. Simon, uy, ang sama naman ng titig mo sa bagay na yan. Pwede ko bang makita? Teka, infinito yan ah. Saan mo nakuha yung isang yan? Tanong ni Ramil. Alam mo ba yung tungkol sa bagay na to? Galing pa to sa nilooban nating tindahan. Tugon ni Simon. Hindi ko lang alam kung buhay ang isang yan ah. Mas mainam kung isuot mo na lang. Wala namang mawawala kung susubukan mo eh. Wika ni Ramil. Napatango naman si Simon bilang pagsang-ayon sa sinabi ng kaibigan. Pumunta sa likod ng tahanan ang dalawa para maligo. Pambihira ka namang Ramil oh. Paulit-ulit na lang yung brief mo ah. Parang may nakatira ng buhaya dyan eh. Wika ni Simon. Hindi mo ako masisisi. Pinadala ko kasi dito sa bahay ang perang kinikita natin sa Maynila. Kaya hindi ako nakakabili ng para sa akin. Tugon ni Ramil. Ay nako, madami namang pwedeng hablutin sa Maynila. Maraming nakatiwangwang na brief dun oh. Sana kinuha mo na lang. Wika ni Simon. Bayaan mo na. Hindi maganda yung mga yun. Manipis yung tela. Ay nako, nagawa mo pa talagang mamili sa lagay na yan ha. Napatawa na lang si Ramil sa mga biro ng kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, muling pumasok ang dalawa sa loob ng tahanan. Kaunting pagpapaliwanag sa bahay nila Ramil. Meron silang 3 kwarto. May malawak na sala. Gawa sa tadtad na bagakay ang buong bahay. Dahil sa pagod, kagad namang nakatulog ang dalawa. Kaso nga lang nang sumapit ang madaling araw, biglang nagising si Simon matapos marinig ang mga taong nag-uusap. Nay,
Nasabihan mo na ba si Ramil ko ng mga dapat gawin ng kaibigan niya habang nandito? Pag nalaman niya ng iba nating kaanak, baka hindi na makabalik ng Maynila yan. Wika ng kapatid ni Ramil na nagngangalang Ramon. Ay oo, huwag kang mag-alala. Sa tingin ko naman, hindi matigas ang ulo ni Simon. At isa pa, kamag-anak man natin sila, pero ibang tao tayo sa kanila. Mas pinili nila maging masama habang tayo namumuhay ng normal. Hindi naman siguro magtatangka ang mga yon kung masasabihan natin kaagad, diba? Wika ni Aling Tansing. Kayo po yung bahala, Nay. Pero mas maganda maging handa pa rin tayo. Kilala niyo si Gonyo. Matapos siya makuha yung bertud ni Lola, hindi niya na kayang kontrolin yung sarili niya. Baka nakakalimutan niyo, Nay, yung pag-atake niya sa kapitbahay natin nung minsang may pumuntang bisita sa kanila. Tugon ni Roman. Hayaan mo, nang makita niyang hinahanap niya. Magkakasubukan kami kung hindi nila ako pagbibigyan. Muling wika ni Aling Tansing. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap ng dalawa. Muling binalot ng katahimikan ang paligid. Pagsapit ng umaga, tanghali na nang nagising si Simon. O pare, gising ka na pala. Sandali lang gagawin kita ng kape. Wika ni Ramil. Ramil, pare, may mga kapatid ka pa ba? Tanong ni Simon. O pare, bale. Pangatlo ko sa aming 4 na magkakapatid. Bakit mo naman natanong? Tugon ni Ramil. Pasensya na pero may narinig ako nag-uusap eh. Kausap ni Aling Tansing kagabi. Nalimpungatan ako eh. Wika ni Simon. Ay, baka si Manong Ramon yun. Madalas kasing mangutang yun kay nanay eh. Kaya ganong oras kung pumunta. Pagpapaliwanag ni Ramil. Pero pare, hindi naman tungkol sa utang ang pinag-uusapan nila. Parang, ano nga ba yun? Tungkol sa tao eh. Yung pangalan yata nun, Gonyo. Wika ni Simon. Ay, si Manong Gonyo. Yung kaanak naming aswang. Kailangan nating iwasan yung pare ah. Wala kasing sinasanto yun eh. Kahit kadugo, basta inabot ng sumpong, papatayin nun. Wika ni Ramil. Napaka-casual nito kung magsalita. Matapos marinig ang sinabi ng kaibigan, napatango na lamang si Simon. O Simon, gusto mo bang gumala sa bukid pagkatapos mong uminom ng kape? Tanong ni Ramil. Siyempre naman, tinatanong pa ba yan? Alam mo namang mga bulok na gusali lang yung nakikita natin sa Maynila eh. Tugon ni Simon. Oo pare, mas maganda magpahabol tayo sa kalabaw ni Karting. Pabulong na wika ni Ramil. Ano daw? Ano yan? Ano sabi mo pare? Wala. Dala mo dyan nang makalis na tayo. Makalipas ang ilang sandali, kaagad namang tinahak ng magkaibigan ang daan papunta sa pinakamataas na parte ng bukid. Labis na natuwa si Simon. Masarap ang simoy ng hangin. Napakatahimik ng paligid. Pasipol-sipol pa si Ramil habang naglalakad. Pero nang marating ang malawak na palayan, dahan-dahan itong naglakad na tila ba may iniiwasan. Oh, akala ko ba malayo pa yung pupuntahan natin? Bakit ang bagal mong maglakad? Tanong ni Simon. Pare, Simon, pag sinabi kong takbo, tumakbo ka ha? Ano daw? Bakit naman? Bakit Takbo pare! Tumakbo ka na! Andiyan na yung kalabaw! Wika ni Ramil. Kahit natakbo na ang kaibigan, nanatili lamang sa kinakatayuan si Simon.
Hindi nito maintindihan ang sinabi ni Ramil. Ilang sandali pa, narinig ni Simon ang dagongdong sa lupa mula sa likuran. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinuwag siya ng malaking kalabaw. Kaya naman tumalsik ito at sumubsob ang muka sa lupa. Matapos ang pagkakasuwag ng hayop, bigla itong napatakbo sa hindi malamang dahilan. Hoy, Simon! Pare, Simon! Ayos ka lang ba? Tanong ni Ramil habang papalapit sa kaibigan. Bahagya itong napatigil matapos makita ang kaliwang sungay ng kalabaw. Pambira ka naman, Ramilo. Mabuti na lang hindi ako napuruan. Ano ba yung iniisip mo? Wika ni Simon. Pasensya na pare. Himala nakakatayo ka pa. Ang lakas ng suwag sa'yo ng kalabaw Tugon ni Ramil. Ipinakita niya ang hawak na sungay. Labis ang pagtataka ng dalawa. Ano pare? Kumusta? Sigurado ka hindi ka nasaktan ha? Ayos lang naman ako. Pero tignan mo, naku naman paborito kong damit to sinira ng kalabaw. Grabe ka Simon ha? Talagang yan pa yung inisip mo. Teka, suot mo ba yung medalyon ng Infinito? Oo, kanina ko pa ramdam na umiinit Hindi ko lang pinansin. Isa lang ang ibig sabihin yan. Talagang buhay yung suot mo no? Ang swerte mo naman. Siguro yan yung dahilan kung bakit tinadhana tayong pumasok sa tindahan ng mga lumang gamit Isipin mo kahit masama yung pakay natin, talagang nabiyayaan ka pa. Ewan ko, wala naman akong alam sa mga ganyang bagay. Tara na pare, tumuloy na tayo sa paglalakad. Nung oras na Wika ni Simon. Matapos ang naganap, wala namang kakaibang nangyari. Matiwasay na narating ng dalawa ang mataas na parte ng kabundukan. Ang ganda dito pare Kitang-kita yung ganda ng paligid nyo. Ganda no? Gusto mo uwi na ako tapos iwan kita dito? Ayos ka. Kung itulak kaya kita dito sa bangin, talagang mag-isa na lang ako dito. Tugon ni Simon. Akmang itutulak ng pabiro ang kaibigan. Ito naman masyadong seryoso May dala akong kanin at ulam. Mabuti na lang pinadalan tayo ni nanay. Gutom na ako Yan na nga ba ang sinasabi ko kaya ang taba mo Alam rin ni Aling Tansing na magugutom ka kaya yan nagpadala ng makakain Kagad silang naganap ng punong masisilungan para masimulan ng kumain. Naging masaya ang araw ng magkaibigan. Namintas pa ng hinog na bunga ng bayabas ang mga ito. Kaya't hindi napansin ng dalawa ang dahan-dahang paglubog ng araw. Magdidilim na pala. Tara Mon, balik na tayo sa bahay. Bukas doon naman tayo sa kabilang parte, masaya doon. May bunga ang mga duhat. O hindi kaya naman doon tayo sa may talon. Wika ni Ramil. Naglakbay na sila pabalik ng tahanan. Kapansin-pansin ang pagiging aligaga ni Ramil, kung kaya't napatanong si Simon. Ay pare, may problema ba? Parang hindi ka mapakali Tanong ni Simon. Wala naman. Bilisan na lang natin yung paglalakad. Baka abutan tayo ni Gonyo sa daan Madalas kasing magawi dito yung tuwing gabi. Tugon ni Ramil. Labis ang pagtataka ni Simon sa sinabi ng kaibigan. Labis ang takot ng pamilya ni Ramil pagdating sa taong iyon. Hindi na ito nag-abalang magtanong. Binilisan na ang paglalakad. Ilang sandali pa, kung saan malapit na ang dalawa sa daan. Ramdam ni Simon ang pag-init ng suot na medalyon. Pare,
Sandali lang, pwede ba magdahan-dahan tayo sa paglalakad? Magdahan-dahan. Bakit naman? Bagyang napatigil sa paglalakad ang dalawa. Matapos makita ang ina nakausap ni Gonyo. Teka, sandali lang Mon. Pare Simon, halika muna dito sandali. Wika ni Ramil. Nagtago ang magkaibigan sa malaking puno ng mangga. Habang pinagmamasdan ang ina nakausap ang patpating lalaki. Ilang minuto ring tumagal ang usapan. Nang masiguradong umalis na ang panauhin, kagad namang bumalik sa bahay ang dalawa. Nay, ano pong pinag-usapan niyo ni Manong Gonyo? Tanong ni Ramil. Wala naman. Napansin ko lang na nagmamasid siya sa bahay kaya kinumpronta ko. Ang sabi niya, nabalitaan niya daw yung pagdating mo. Kaya nais ka lang daw sanang kumustahin. Tugon ni Aling Tansing. Anong klaseng dugo kaya yung nahigop nun? Hinahanap ako. Dati nga hindi ako pinapansin nun. Wika na Ramil. Siguro baka gustong mangutang. Akala niya mayaman ka na eh. Puro taba lang naman yung naiipon mo. Wika ni Simon. Ito naman kung magsalita masyadong personal. Pero may punto ka nga. Wika na Ramil. Duda ako sa pagpunta ni Gonyo dito sa bahay. Marahil alam na nito na meron kang dalang bisita. Kaya kung ako sa'yo, iwas-iwasan yung umuwi ng hapon at baka makasalubong niyo yun sa daan. Wika ni Aling Tansing. Sige Hunay, wag ho kayo mag-alala. Kaya naman namin ang sarili namin eh. Basta may laman lang ang tiyan. Teka Nay, ano ulam? Tanong ni Ramil. Ay nako ito. Aba, andun sa kusina. Kayo na ang bahalang intindihin ng sarili niyo. O Simon, wag kang maiya ha. Ituring mo na rin na parang tunay na tahanan mo to. Sige ho, maraming salamat po Aling Tansing. Napatangulang naman ng matanda. Kagad na itong nagpaalam upang magpausok ng bunot o tuyong balat ng nyug. Habang naghahain ng hapunan, napatanong naman si Ramil kung nais bang puntahan ni Simon ang talon. Hindi na nga kailangan tanungin yung mga ganyang bagay pare. Alam mo buong buhay ko, ngayon pa lang ako nakapunta ng probinsya. Siyempre, oo kagad, gusto kong pumunta dyan. Wika ni Simon. Maganda talaga dun sa talon pare pero may usap-usapan dito sa amin. Lagusan daw ng mga engkanto yun. Kaya nung maliit pa ako, hindi ako madalas pumunta dun eh. Sunod-sunod na rin kasi yung mga nawawalang tao. Yung iba nalulunod, yung iba hindi na makita. Marami din akong kaibigan na nabiktima sa talon. Kaya si nanay palagi akong pinagsasabihan na wag pumunta dun. Wika ni Ramil. Baka naman kasi hindi nila tipo yung matataba. Kaya wala silang pakialam sa'yo. Mahirap kang buhatin eh. Grabe ka naman sa akin. Pero siguro nga. Matapos kumain ang dalawa, mas minabuti ng mga ito na magpahangin sa labas ng tahanan. Nakakapanibago talaga dito. Masarap pala mamuhay sa probinsya. Wika ni Simon. Oo Simon, yun nga lang, kung wala kang malawak na lupain o magandang trabaho dito, talagang mamumuti yung mata mo sa gutom. Pwede ngang masaya yung nakikita mo, maganda sa pakiramdam. Buhay ka nga, payat ka naman. Wika ni Ramil. Payat. Ba't ikaw ang taba mo? Nga pala maiba ako. Ba't ba nagawi ka sa Maynila? Tanong ni Simon. Maswerte lang talaga ako sa magulang ko pare. Ni minsan hindi ko naranasang magutom eh. Pero hindi naman ako bulag para hindi makita ang paghihirap nila. Kaya ako pumunta ng Maynila. O nga pala matanong ko lang no.
Nasaan yung tatay mo? Matapos marinig ang tanong ng kaibigan, napahinto si Ramil. Naging seryoso ang muka. Ayon sa kanya, may dumating na balita noon. Halos magdadalawang linggo pa lamang siya na nasa Maynila. Namatay ang ama matapos sumama sa pangaso ng baboy ramo. Dahil nasa panata nito ang mangaso tuwing sasapit ang mahal na araw. Huwebes Santo pa lang naghahanda na ang ama para pumunta ng kabundukan. Sibat at itak lang ang dala nito. Nasa 5 ang bilang ng magkakaibigan. Habang abala silang nag-uusap, bigla itong natigilan matapos makarinig ng baboy ramo. Hindi ito nagdalawang isip at dahan-dahang nilapitan. Kagad na bumungad ang isang baboy ramo. Abalang kumakain malapit sa matarik na bangin. Nang sibatin ng hayop, bigla itong nakaramdam at kagad kumaripas ng takbo. Sinundan ng magkakaibigan ang hayop hanggang sa pumasok ito sa makitid na kuweba. Pare, pasukin na lang natin. Ako na bahalang magbantay doon sa kabilang butas. Baka doon dumali. Wika ng ama ni Ramil. Naging abala ang 4 na kasama nito. Pinausukan ang butas na pinasukan ng hayop. Samantalang ang ama ni Ramil, mag-isang nag-aabang sa likurang parte ng kuweba. Ilang minuto pa ang nakalipas. Rinig nito ang papalapit na tunog ng baboy ramo sa kanya. Kagad hinanda ang hawak na sibat. Ilang sandali pa, lumabas ito na kaagad namang tinusok ni Meroy. Pero hindi naging madali ang lahat. Gayong malaki ang hayop, nagawa nitong masuwag ang ama ni Ramil. Hanggang sa hindi nito napansin ang matalim na bato. Sa muling pagsuwag ng hayop, tumilapon si Meroy papunta sa matalim na parte ng bato. Natusok ang ulo nito at hindi na muli pang nakabangon. Ito ang rason kung bakit hindi na ito muli pang nakitang buhay ni Ramil. Yung baboy ramo pare, ano naman nangyari? Tanong ni Simon. Nakuha ng mga kasama ni tatay. Ito ang ginamit sa burol niya. Ibinenta to ni nanay kaya hindi na nahirapan sa gastusin. Wika na Ramil. Nang makaramdam ng antok, pumasok na ang dalawa sa tahanan para matulog. Kinaumagahan maagang nagising ang magkaibigan. Ramil, alis kami ng kuya mo ha. Kayo nang bahala sa makakain nyo. May mga daing naman dyan. Aani muna kami doon kina Maring Lady. Baka hapon na kami makauwi. Yung payo ko ha, huwag kayong uuwi ng malapit ng magdilim. Wika ni Aling Tansing. O sige ho nanay, wala akong problema, mag-ingat po kayo ha. Umalis na ang magulang. Bumangon na rin ang dalawa upang kumain. Ilang sandali pa, masayang tinahak ng magkaibigan ang daan papunta sa talon. Halos 1 oras din ang ginugol bago ito narating. Malamig ang simoy ng hangin. Malinis ang tubig. Nakita ng magkaibigan ang iilang kabataan na abalang naliligo. Batay sa nakikita ko, mukhang wala namang katotohanan yung mga kwento mo sa akin kagabi. Ang daming naliligo dito oh. Wika ni Simon. Siguro taga-ibang bayan yung mga yan. Madalas maraming dumadayo dito para maligo. Lalo ngayon no, tag-init. Tugon ni Ramil. Ganun ba? Siguro nga mas mainam kung doon tayo sa mataas na parte para mas makita natin yung ganda ng paligid. Mungkahi ni Simon. Tumangulang naman si Ramil bilang pagsang-ayon sa kaibigan. Hindi na muna naligo ang dalawa dahil halos masakop na ng mga kabataan ang buong talon.
Mas minabuti nitong manood hanggang sa magsawa ang mga binata sa kakatampisaw. Ilang sandali pa biglang uminit ang kanyang medalyon. Inikot ni Simon ang tingin. Napatitig sa tabi ng talon nang marinig ang pagsigaw ng isang binata. Mangyak-ngyak itong tinatawag ang pangalang Jonas. Toy, sino bang Jonas yung hinahanap mo? Tanong ni Ramil. Yung kaibigan po namin, hindi po nakakaahon eh. Ilang minuto na po siyang nakawawala eh. Tugon ng binatilyo. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Kung maligo kasi kayo parang wala nang bukas eh. Pare? Simon? Simon! Hoy! Wika na Ramil. Seryosong nakatitig si Simon sa rumaragasang tubig. Ano ka ba naman? Ano bang ginagawa mo dyan nakatitig ka? Sabing tigil-tigilan mo yung pambubuso eh. Wika na Ramil. Huwag mo nga binibintang sa akin yung mga gawain mo sa Maynila. Biro lang pare, ano ba kasing tinitignan mo? May nawawala ngang bata oh. Hindi ko alam kung ako lang ba nakakakita. Pero nasa gilid lang ng talon yung bata. Hawak siya ng isang nilalang. Kanina pa nga dinidilaan eh. Tugon ni Simon. Diyos mio, baka kung anong nilalang yung nakikita mo ah. Ang sabi ni nanay, sa oras na masama ka niya sa ilalim ng tubig, doon mo lang makikita ang iba pang biyag eh. Dagdag pa ni Ramil. Ang pagdila sa mukha ng bata, indikasyon na hindi ito papatayin ng nilalang. Bagkus gagawin itong bihag at kung sakali mang magutom sila, doon lamang lalantakan ng bihag. Kinakabahan man, buo ang loob ni Ramil na sundan ang pugad ng nilalang. Ito rin ang nakikita niyang paraan para matigil na ang pamemerwisyo ng nilalang. Bago pa man lumubog ang nilalang, dali-daling kumilos si Ramil. Binunot niya ang punyal na pinanghihiwa sa dalang mangga. Tumalon ito, walang pagdadalawang isip na sundan ng nilalang. Dahil sa linaw ng tubig, hindi naging mahirap para kay Simon na sundan ang berberoka hanggang sa pumasok ito sa isang yungib. Sa pag-ahon, makikita ang isang hindi kalakihang kuweba. Merong sulo na siyang nagbibigay liwanag sa madilim na paligid. Bahagyang kinabahan si Simon matapos makita ang mga nakatumpok na kalansay. Dala-dala ng nilalang ang binata, inilagay sa tabi ng iba pang bihag. Ang ipinagtataka ni Simon kung bakit tila sunod-sunuran ang mga tao na para bang walang alam sa nangyayari. Ilang sandali pa may mga katagang lumalabas sa isipan. Hindi man alam ang ibig sabihin, pero kagad niya itong sinambit at inihip sa dibdib. Dahil umahon na ang nilalang, doon lamang nakita ni Simon ang postura nito. Merong mahabang buntot. May malaking palikpik sa likod. Malaki ang bunganga. Matalas ang mga ngipin. Sumenyas ang nilalang sa isang dalaga. Nakatulala ito sa isang sulok. Hindi naman nagdalawang isip ang babae at kagad lumapit sa kanya. Dahil dito napagtanto ni Simon, nasa ilalim ng kapangyarihan ng nilalang ang mga taong nakikita. Yumuko ang dalaga sa kanyang harapan, kasabay ng pagbuka ng bibig ng nilalang. Upang mailigtas ang babae, hinagis ni Simon ang isang bungo. Nagulat ang nilalang dahil sa kanyang ginawa. Laking gulat ni Simon. Naiintindihan niya ang sinasabi nito. Malakas ang loob mo na pumasok sa akin teritoryo. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Wika ng nilalang. Hindi naman kumibo si Simon. Nanatiling nakahanda sa paglusob ng nilalang. Ilang sandali pa,
Hindi na nakatiis si Simon. Gamit ang punyal ay pinuntahan niya ang nilalang. Walang ideya kung anong klase ang nasa harapan. Tinatagan lamang ang kalooban para magawang tulungan ang mga taong bihag. Nang makalapit, nakaiwas naman ng nilalang. Napansin ng binata na mabagal ang kilos nito kapag nasa lupa. Kaya hindi niya ito binigyan ng pagkakataon upang makatakas. Muling bumuelo ng pagsaksak si Simon, pero hindi niya inaasahan na madulas ang katawan nito. Babalik na sana sa tubig ang nilalang, ngunit hindi ito hinayaan ni Simon. Hinawakan niya ang paa nito at hinila pabalik sa kanya. Dahil sa ginawa, gumapang ang nilalang na parang ahas. Mabilis itong nakakilos at sumugod kay Simon. Sa paglapit nito, kaagad binuka ang bunganga at nakagat siya sa balikat. Sa lakas ng pagkakakagat, hindi maalis ni Simon ang nilalang sa likuran. Pilit mang itulak ang mukha nito, ngunit mahirap dahil napakadulas. Ramdam niya ang pagbaon ng pangil ng nilalang. Hanggang sa muling pumasok ang ilang kataga sa isipan na ginamit niya para ihipan ang patalim. Matapos mausal ang mga kataga, walang pagdadalawang isip niyang itinarak ang punyal sa noo ng nilalang. Kaagad itong nangisay at nawala ng buhay. Napansin din ni Simon, nawalan ng malay ang mga bihag. Nagulat siya dahil biglang gumapang ang tubig papunta sa katawan ng nilalang. Hinila nito ang nilalang papunta sa malalim na parte. Hindi na ito pinansin pa ni Simon. Mas binigyan niya ng pansin ang mga taong nabiktima ng nilalang. Hindi niya ito iniwan hanggang sa makitang nagkamalay na ang bawat isa. Wala silang maalala. Mas minabuti ni Simon ang ganitong pagkakataon upang hindi na lumawak pa ang usapin tungkol sa nilalang. Ngunit may mga tao na magaling gumawa ng kwento. Kumalat ang kabayanihang ginawa niya sa buong baryo. Makalipas ang ilang linggo, may iilang mga taong pumupunta sa kanilang tahanan para magbigay ng pasasalamat. Nagdadala ito ng mga prutas, bigas at kung ano-ano pa. Labis naman ang pasasalamat ni Simon. Pinagsabihan niya ang mga ito na wag nang mag-abala, pero patuloy pa rin silang nagbibigay. Isang hapon, habang abala sa pagdidilig ng mga tanim, bahagya namang natigilan si Simon. Uminit na naman ang suot na medalyon. Naku, nalinti ka na. Manong Gonyo! Kumusta ho? Magandang hapon, ano pong sadya nyo dito? Tanong ni Ramil habang naglalakad papalapit kay Gonyo. Ramil, matagal tayong hindi nagkita. Ilang linggo ka na dito ah. Yan ba ang pasalubong mo sa akin? Wika ni Gonyo habang tinuturo si Simon. Naku po, pasensya na. Kasi nagmamadali kaming bumalik dito. Pero aalis din kami kagad. Babalik din kami ng Maynila. Tugon ni Ramil. Ganun ba? Di ba yan yung kasama mo? Maraming kumakalat na balita. Niligtas niya yung mga bata dun sa talon. Yan yung mga hinahanap ko. Yung matatapang. Wika ni Gonyo. Naku po, pasensya na Manong. Pwede bang ibalato nyo na yan sa amin? Bisita ko yung isang yan, kaibigan ko eh. Pagbigyan nyo na ho. Tugon ni Ramil. Yan ang problema sa inyo. Anak ka talaga ng nanay mo. Sa totoo lang, kung hindi ko kayo kaanak, baka nasa loob na din kayo ng tiyan ko. Kaya wag niyo akong pipigilan. Gagawin ko kung anong gusto ko at walang makakapigil sa akin, kahit ang nanay mo pa. Wika ni Gonyo. Matapos magsalita, nakangiti itong tumalikod
habang papalayo sa tahanan. Pare, bakit hindi maipinta yung mukha mo dyan? Anyari sa'yo? Tanong ni Simon. Kasi si Manong Gonyo ayaw magpapigil. Kinakabahan ako, Mon. Mas mabuti kung magdodoble ingat tayo. Kilala ko si Mang Gonyo. Hindi yung titigil hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya. Wika ni Ramil. Hayaan mo na siya. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Alam mo na ang kaya kong gawin, di ba? Tugon ni Simon. Tumango na lamang si Ramil bilang pagsang-ayon sa sinabi ng kaibigan. Pagsapit ng hapon, halos hindi na nag-usap ang dalawa. Labis na iniisip ni Ramil ang sinabi ng Shuin. Ilang sandali pa dumating na ang ina. Nakitang nakatulala sa hangin si Ramil. Oh anak, malamig na yung hawak mong kape. Tapos parang wala pang bawas ah. Malalim yata ang iniisip mo. Anong nangyari? Wika ni Aling Tansing. Hindi naman nagdalawang isip si Ramil. Kagad na binahagi sa ina ang mga naganap ng umaga. Ay talagang demonyo yan si Gonyo ano. Hayaan mo. Paghahandaan natin kapag lumapit yan dito sa bahay. Hindi man lang ako binigyan ng respeto. Wika ni Aling Tansing. Iniisip ko nga na kung maaari, doon na lang muna kami kina Manong Meroy. Tugon ni Ramil. Ay nako, dito na lang kayo. Nagdadalang tawang asawa ng kuya mo. Kaya baka mapahamak pati yon. Wika ni Aling Tansing. Matapos ang usapan ng mag-ina, kagad na itong pumasok sa tahanan upang maganda ng hapunan. Dahil walang ganang kumain, nagpaiwan sa labas ng tahanan si Simon. Pare, Simon, tara, nakahanda na yung pagkainan Hindi ka ba nagugutom? Tanong ni Ramil. Busog pa naman ako. Iniisip ko lang baka nakakaabala na ako sa inyo eh. Kasi kung sakaling susugod ang Gonyo na yun dito sa bahay, madadamay kayo eh. Wika ni Simon. Huwag kang mag-alala, kaya namin ang sarili namin. At saka hindi basta-basta si nanay Oo nga pala, bukas bandang 6:00. Dito muna tayo sa labas ng bahay Meron kasing sinabi si nanay wag daw muna tayong papasok. Wika ni Ramil. Hindi na nag-abalang magtanong si Simon kung ano man ang gagawin ng matanda. Pagsapit ng hating gabi, nanatiling nakamulat ang mga mata ni Simon. Pinakikiramdaman ng paligid hanggang sa biglang uminit ang suot na medalyon. Psst! Hoy, Simon yung pangalan mo, di ba? Wika ni Gonyo. Bagya namang napatayo si Simon matapos marinig ang pagtawag ni Gonyo. Ramdam niya ang lagkit ng hangin kasabay ng pag-alingasaw ng mabahong amoy. Sinilip ang labas ng tahanan kung saan nagmumula ang tinig ni Gonyo. Dahil may kadiliman ang paligid, kaya wala itong makita sa labas ng tahanan, pero ramdam pa rin nila ang nilalang. Nagulat naman si Simon habang binubuksan ang pinto ng tahanan. Hoy! Konya, huwag mo kong susubukan ha. Gusto mo talagang magkapatayan tayo ngayon. Pati ba naman ng mga tao dito, talagang hindi mo papatawarin? Wika ni Aling Tansing. Ilang sandali pa, unti-unting may bumubuong figura sa harapan ng bakuran. Malaking tao, malayo sa wangis ni Gonyo. Kaso nga lang bigla itong samagot kay Aling Tansing. Ramdam ko ang malinamnam na karne mula sa taong kasama ng anak mo.
Huwag niyo na akong pahirapan. Wala na din kayong magagawa. Kahit anong orasyon ang gawin mo. Alam mo sa iyong sarili na hindi yan iepekto sa akin. Wika ni Goryo. Nanatili namang nakatayo si Aling Tansing. Iniisip nito kung ano ang gagawin. Matapos mapagtanto na may punto ang sinabi ni Gonyo. Ilang sandali pa tumungo si Simon sa kusina. Kinuha ang punyal na nakasabit sa dingding. Kaagad sinundan si Aling Tansing sa labas ng tahanan. Aling Tansing, sige na ho. Ako naman ang kailangan yan eh. Kaya ako na ho ang haharap. Wika ni Simon habang naglalakad patungo kay Gonyo. Bagya naman siyang natigilan ng biglang hinila ng matanda. Simon, huwag kang magpapadalos-dalos. Hindi basta-basta si Gonya. Wika ni Aling Tansing. Alam ko ho, pero wag po kayo mag-alala. Kaya ko naman po ang sarili ko eh. Tugon ni Simon. Masyado kang mayabang. Tignan natin kung ano ang magagawa mo. Matapos magsalita ni Gonyo, hindi na tinangkapang pigilan ni Aling Tansing ang kaibigan ng anak. Nang maglapit sila, mas lalong lumakas ang amoy ng mabahong simoy ng hangin. Lahat ng ito ay nagmumula kay Gonyo. Dahil sa liwanag ng buwan, kitang-kita ni Simon ang malademonyong pagmumukha ni Gonyo. Pulang-pula ang mga mata. Kulay itim ang nasa gitnang parte. Paba na guhit na animoy katulad sa pusa. Malalaki at matatalim na nakausli ang mga ngipin. At halos hindi maubos ang tumutulong laway. Makisig ang pangangatawan nito. Nababalot ng maraming buhok. Ilang sandali pa binuka ang malaking bunganga. Sa bilis ng kilos ng nilalang hindi nakaiwas si Simon. Tumilapon nito sa bakod ng tahanan. Hindi pa man nakakatayo. Muling umatake si Gonyo. Paambang kakagatin sa mukha si Simon. Kaagad na nakagalaw. Tinadyakan ng nilalang. Dahil dito kaya't napabangon si Simon. Muling lumabas ang mga kataga sa isipan. Kaagad niya itong inusal at inihip sa sarili. Itinarak din sa lupa ang hawak na punyal. Sa muling pagsugod ng nilalang, nagbuno ang dalawa sa gulayan. Nagagawang makaiwas ni Gonyo sa bawat saksak ni Simon. Kaya malalakas sa sapak ang pinakawalan upang makagante sa nilalang. Ilang beses na rin kinalmot ng nilalang si Simon. Ngunit nagtataka ito. Hindi siya nasusugatan sa bawat pag-atake. Ilang sandali pa bagyang napatigil ang nilalang nang masipat ang suot na medalyon ni Simon. Tila natigal po ito. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Simon upang umatake. Tinarak niya ang hawak na punyal sa leeg ni Gonyo. Tumalsik ang itim na likido. Napaatras ang nilalang. Nanatili namang alisto si Simon. Unti-unti niyang napapansin na tumitigil ang pagdurugo ng sugat sa nilalang. Nang makita niya ang ginawa nito, napasugod naman si Simon para pigilan ang ginagawa ni Gonyo. Kaso nga lang sa bilis nito, nagawang maiwasan ang muling pag-atake ni Simon. Kagad itong tumalon at sinunggaban siya sa balikat. Nagdulot ito ng malaking pinsala. Pinipilit ni Gonyo na makagat ang leeg ni Simon. Kaso nga lang bigla itong nawala ng lakas matapos siyang saksakin ni Aling Tansing sa batok. Patuloy na dumarak ang dugo sa lupa nang bunutin ang punyal mula sa pagkakasaksak. Dahan-dahan itong nawalan ng buhay habang nanatiling nakamulat ang mga mata. Hindi napansin ng dalawa ang pagsikat ng araw.
Kaya kagad na kumuha ng patay na dahon ng nyug si Aling Tansing. Sinindihan ang katawan ni Gonyo. Matapos ng kaganapan, kagad pinaalis ni Aling Tansing si Simon upang maiwasan ang pagganti ng iilang kaanak. Nasisiguro naman ang matanda na hindi siya masisisi ng mga ito. Gayong si Simon ang nakikitang dahilan kung bakit ito namatay. Nung araw na yun, bumiyahe ang magkaibigan pabalik ng Maynila. Sa awa naman ng itaas, hindi na sila hinabol ng batas. Walang nakaalam sa kanilang ginawa. Naging security sa isang malaking bangko at namuhay ng pata si Simon. Hindi man malinaw kung ano ang naganap sa kanya. Ngunit maaaring tadhana na rin ang nagdikta upang magbago ang pagkatao ni Simon. Mula sa pagiging masamang tao, magnanakaw, akyat bahay, nagkaroon siya ng engkwentro sa kanyang buhay kung saan nabiyayaan siya ng medalyon upang tuluyang baguhin ang pagkatao. Tunay ngang walang makakapagsabi kung ano ang nakalatag na tadhana para sa atin. Opinyon para sa kwento mga kabayan. Para sa akin, iba tong kwento na to Hindi ko alam kung nakatadhana talaga para sa kanya yung medalyon. Alam naman natin na para sa kabutihan kung bakit tayo binibigyan ng mga tangan. Pero sa kwento kasi masamang tao siya nung una na nagbago Kayo ba sa palagay niyo mga kabayan? Talaga bang nakatadhana na magbago siya? O hindi natin alam? Baka kapag namatay si Simon, doon siya singilin sa kanyang mga nagawa. Kayo nang bahalang umusga mga kabayan. Maraming salamat.